up here. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Hello! Good morning mga inang. Ayan, grabe naka-sit down video tayo ngayon. Hopefully, hindi kayo medyo mabored. Kasi I find it na madalas nabobore sila pagka sit down video. But anyway, isa sa mga momshi natin, isa sa mga inang natin, ang nag-request ng video na ito na sana i-update ko daw ang budgeting tips ko. Which is, totoo naman, syempre na-update yan based sa mga plans ninyo sa inyong buhay at based yan sa kung ano ang priority ng pamilya. Ayan. So, this coming month, so hindi month ng May, this coming June, we have a different setting. So, ito ang aking pinlano na based sa recent ko or sa based sa aking yung ginagawang budgeting ngayon na very effective sa aming mag-asawa. So, very simple lang naman. It's your mindset talaga. Maraming maraming perfect na, hindi ko masabing perfect, na napaka-detailed ng kanilang budgeting system. But, wala yung, what do I call this? Wala yung mindset at saka wala yung eagerness na magawa yun. Okay, so ano ba yung mga budgeting tips ko sa inyo? Okay, is unang-una, don't forget, maglaan kayo ng isang notebook. So I have this. Every season talaga, every new year, I always buy a notebook. Okay, hindi din siya mahal, hindi siya funky, hindi siya yung sosyalen. You don't need ng magarbo. Yan. Sa aking experience, you really don't need an expensive notebook or an expensive planner. Okay? Kahit nagaano kamahal yung planner mo, pero wala kang mindset, wala yung eagerness mo na magawa yung mga pinlano mo, is useless, 'di ba? Ang gusto ko lang is, every year, I'm looking forward to buy a good quality din naman. So, base yan kasi lagi mong gagamitin yan, lagi mong titignan. So, yung pagkakita mo pa lang parang, yung namo-motivate ka na. So, yun yung nilulook forward ko. Set talaga sa budget ko yung pagbili ng new notebook, ng new notebook every new year. So, lagi ko yan ginagawa. And I have a journal here na this is a planner and a journal as well because gustong-gusto kong magsulat. Gustong-gusto kong magsulat, gustong-gusto kong makita yung mga pag tinitingnan ko yung mga journals ko nung mga taon, nung mga nakaraang taon, alam yon, gusto mong magbago, gusto mong dito mo nilulook forward kung ano ang plano mo sa susunod na taon. Pagka binabasa mo yung mga journal mo, tinitingnan mo yung kung paano ka nagsimula, tinitingnan mo kung naging successful ba yung mga plano mo noon. And this is my planner for 2020. So, blanco yung April, yung gitna ng March and April dahil wala kaming plans dahil nga quarantine, 'di ba? But namuro ang aking budgeting note kasi kailangan namin i-budget pa rin lahat ng bagay. So, meron akong planner talaga. So, based yan sa inyo, if you really are into planning, buy yourself a really nice one for you to look forward to doing something. So, ayan, binili ko din siya talaga para sa akin. Alam niyo yung kasiyahan na meron ako, may pinaplano ko. Ayan, ever since, nagpa-planner na talaga ako ever since, nasa Pilipinas pa lang ako, naka-planner na ako, ganun akong tao. I always plan for everything, I always plan ahead of me, pero ang isang natutunan ko, dahil 30 years old na din, 30 years old, sinabi talaga, well, hindi naman sikreto, but I'm in my 30s, isa sa mga natutunan ko sa buhay is that, kahit na anong pagplan mo, pag hindi planado para sa'yo ng Panginoon, hindi, God will always be ahead of you. Hindi ka ahead of God. Hindi ka ahead sa Panginoon. Ayan. So, hindi naman ako nadi-disappoint. Pero, yung satisfaction ko na nakakapag-plan ako is that, yun nga. So, I have my planner here. So, sineset up ko para hindi rin ako nakakalimot. Never kong nakakalimutan ng mga birthdays. Never kong nakakalimutan. Alam nyo na yan. So,
But nasa kaligitnaan na tayo ng May. So susulatan ko na din siya later pero hindi ko na siya ipapakita sa inyo. It's just gonna be me. So punta na tayo dun sa ano, yan. So try nyo para ma-motivate kayo kasi sabi nga nila, yun nga, dapat ma-motivate ka. So pagkakita mo pa lang nung notebook mo, dapat motivated ka na. Nakalagay sa aking note. So ang tema ko kasi sa birthday ko nung nakaraan is gold and black. So ang theme ko nung January din, gold black na sinamahan ko ng gray for this year. So eto yung aking planner. Ang nakalagay is keep going. Baliktad kasi sa no? Keep going. Ayan. So para ang tagal naming hinanap to. Hindi dahil sa gusto ko yung keep going, but ang tagal kong hinanap yung perfect notebook na yung talagang masasabi ko na yun, na ilo-look forward ko yung pagpa-plan sa buwan na to, sa week na to, ayan. So, ang usually na ginagawa ko is I do plan my month, okay? I do plan my month, and then I will plan for grocery release every fortnight or quincenas katapusan. Kasi ganun yung pasweldo nila, Joey, eh. Parang every fortnight ang sweldo nila. So, parang sa Pilipinas, quincenas katapusan. Pero ako, yung sweldo ko is every week. So, pag-uusapan natin later kung ano ba kung paano ko din binabudget ang aking sweldo. But this one, ang nandito kasi, so sa month ng June, so this is our business. So, dalawa kami ni Joey. So, yun nga, share kami nga doon sa business na yon. So, nakapangalan kaming dalawa. Kung ano yung budget na nanggaling doon sa business, yun yung iba-budget namin sa bahay. So, it's quite different for us this time around. Kasi, isang expenses na kasi dati si Joey talaga grocery talaga yung kanya, and then bill ng bahay, and sa akin internet, Netflix, alam mo yung mga pangganon, yung mga maliliit lang kasi hindi naman malaki yung sweldo ko. So at least I still have the responsibility at home. But again guys, hindi ko sinasabing hindi ko hinahawakan yung sweldo ni Joey. May card ako na nandun yung sweldo niya, and then may card din siya na nandun yung sweldo niya. So, it's a 2 card, but it's only 1 account. So, I can still access yung sweldo niya. I can still access the money. Binigyan ko ng ibang usapan na din kasi ito. Binigyan ko si Joey ng sense of responsibility dun sa money niya. Kasi pagka nakukuha na ng asawa, parang yung lalaki kasi parang, oh ayan, binudget na. Alam yun, oh ayan, na-budget na, nandyan na yung pera. Parang dun mas lalo gumagastos yung asawa mo. Okay, minsan makikita nyo, mas malaki yung expenses ng asawa nyo. Okay, kung lalaki ka man, mas makikita mo yung mas malaki yung expenses mo kaysa sa asawa mong babae. So, nakita ko na meron din siyang sense of worth. Ayan. So, kung bakit hindi ko kinukuha yung sweldo, it's just because yung lalaki kasi, mafe-feel niya na he has a sense of worth. Dahil syempre, pagka nagtatrabaho siya, nakikita niya kung ano yun. Hindi lang yung ipinasa niya na kaagad sa'yo, na dun nagsasawa yung lalaki na nagtatrabaho, dun siya nagsasawa na tumigil na sa pangarap ng pamilya. But, eto na 8 minutes na, 8 minutes na. But anyway, so let's go. Very easy lang naman ang akin. So sa month of June, okay, lagi kong sinusulat kung ilan yung pera na matatanggap namin for the month of it. So sabi nga nila, huwag ka magbibilang ng sisiw hanggat hindi pa dumadating. But this sisiw is we know it already, it's coming. So dahil nga sweldo siya. So sa month of June, usually pinuput ko na yung matatanggap namin. Guys, sample lang po to ha, hindi po talaga ito yung sa amin. Okay, sinampal ko lang siya. Pero yung mga iba dyan, sorry, katulad ng internet, yung mga fixed na yung rate, totoo yan. And then kahit sa grocery, totoo yan. Pero yan hindi. Ano ko lang yan, pahapyaw ko lang yan sa inyo. Syempre, hindi naman namin ipapublicize. Hindi na naman ipapublic yung pera, diba? So, yan, sample lang po to. Sample lang po. Sample lang po to. So, kunwari, ang pera na matatanggap namin is 3,000. So, 1,000 nun, madalas, almost half, sinisave namin. Almost. Pero ngayon, pagka ganito kasi yung month of June, ano ba masasabi ko? Sa month kasi ng June, may mga in-expect kami expenses. And then, tina-trial pa kung kayang mag-save ng half nung portion na matatanggap namin. But this is just a basis, ha? So, sa monthly expenses, makikita nyo, at tinabi ko na kaagad yung save. Ayan. So, yan lagi ang gagawin nyo. Itabi nyo na kaagad yung isi-save ninyo. And then, tignan mo lang yung, mag-outline ka lang ng mga expenses mo para hindi ka naman nag-save ka na. Tapos,
umu-overflow ka sa expenses. Hindi din, i-balance mo din. Katulad nito, dahil nga bago yung magiging budget namin this coming June, binabalance out ko lang, but hindi ako nakakalimot mag-save. So, don't forget to do that as well. So, lagi kayong mag-put, maliit man malaki, okay, meron ka mang outline na, ay, parang hindi ako makakapag-save. Pero, yung everyday, every month na may pinuput ka doon is malaking bagay. Yan ang pakatandaan nyo. Maglagay ka man ng 200, maglagay ka ng 300, maglagay ka ng 400, o kaya kahit 50 nga lang eh. At least you are one step. Okay, you are one step away from what you are now. So yun yung lagi nyong tatandaan. Saving is really important dahil binibigyan mo yung sarili mo na maging ahead of everything else. Lagi nyong isipin na pag nagsisave kayo, you are one step away from your old self. Yun yung lagi nyong tatandaan. Hindi ka magiging successful if you will only stay there. Okay? And then, so, nilista ko na yung money expenses. So, this is just an outline. Usually, hindi kami nakakagastos. Dati, ang laki ng grocery and ng grocery, ng grocery items, ang grocery money namin, napakalaki minsan. So, ay napakalaki noon. So, dahil nga sa sobrang laki, sabi ko hindi pwedeng ganon. So, niliitan ko ng niliitan hanggang sa, bala ko pa siyang liitan, okay? Bala ko pa siyang i-minimize kasi may nakikita pa rin akong waste of food, like may mga open items na hindi namin nauubos dahil nga meron pang items na nandito. So, I'm planning to reduce this pa. Okay, so this is my fortnightly, the 251, yung pang top up lang. And then the grocery itself is 600. So sabi ko, dahil nga meron na din ako mga spices, hindi na ako nag-iipon ng mga ibang items sa aking grocery, mawi-without ko na yon. Okay, so baka mas liliit pa talaga yan. And then, sa gas naman, talagang isinama ko na din yung sasakyan ko na ginagamit ko. But usually, hindi ko siya sinasama. Okay, nilalagay ko siya sa sweldo ko. But this time around, hindi po. Kasi magiging as one na po talaga yung sa amin dahil nga sa business. But, yan. So, makikita niyo yung monthly expenses and then things needed. Okay, so this things needed, my exclamation point, kasi really need, like I actually need it. Hindi pwedeng hindi ko kukunin. So I have a kitchenware, okay, which is the plate holder. Kasi dun sa bahay na yon walang plate holder. Or kaya yung sink, walang patuyuan ng sink. So, yun ang wala ako. So, bibili kami nun, kailangan namin yon. And then, meron ding things wanted. Si Joey wala, kasi meron na siya yung mga, iba na yun, different na pala yun. Wala, so far, wala siyang sinabi sa akin. And sa akin, wala din so far. Because this coming season, this coming season, kasi may parang nasa halfway through ka na ng month, wala talagang nasa isip ko or wala talagang nasa list ko na yung gusto ko, like things wanted, wala. So, very light for Sofia kasi na-request niya for her room. So, bibili kami. But, binudget ko lang. So, nakikita niyo meron lang siyang budget. So, dapat makahanap ako ng plate holder ko na within the range of $30. And within the range, dun sa very light naman ni Sofia, within the range of $20. Mataas na yung $20. Dapat mababa pa at hindi na dapat susobra ng 20. So, i-make nyo yon as your list, kasama siya talaga sa list ninyo. Kung magkano yung ine-expect mo, okay, na igagastos dun sa bagay na yun. Kasi pagka nasa mall ka na, katulad yan, may plate holder, merong $40 na plate holder na maganda. Wala siya sa budget. So, nandun ka sa, may masasakripisyo ka sa budget mo. So, nandun ka sa mentality na susundin ko ba yung budget ko or hindi. So, set of mind lang yan. Isiset mo yung isip mo na hindi pwede dapat $30. So, yun yung nakasanayan naming mag-asawa this year. Dun sa first 6 months, sa first 5 months namin, dun kami nasanay na ito lang yung budget. Ito lang ang dapat mong sundin. So, 200 lang dapat. So, minsan pagka nasa strict yung budget ko, marami akong kailangan, tas ito lang ang budget ko sa grocery, nandyan na yung calculator ko. Pero pagka alam ko na hindi naman ako tataas dun sa budget ko, hindi na ako nagka-calculator. So, nasa inyo naman yan, lalong-lalo na kayo din yung mga nag-grocery, mga nanay. Ayan. So, yun lang. So, things wanted. Tsaka, yung things wanted na yan, hindi pa talaga fix yan. Pagka wala ng budget, yan ang unang tinatanggal namin. Yung things wanted. And long-term plan expenses. Ayan, walang kailangan si Joey, wala din akong kailangan, wala akong gusto, wala din siyang gusto or wants. Pero meron kaming long-time plan
na kailangan. Okay, so this is isa sa mga appliances na kailangan namin is a microwave. Pero hindi siya ganon 100% na kailangan. So sabi ko kay Joey, kung wala tayong $200 because yan lang yung binudget namin, $200. Kasi marami din akong pinagtanungan. Meron din yung mga items na 89 lang, ganon. Meron din yung mga items sa 120 pero hindi siya magandang brand. Sabi nila hindi umiinit talaga yung food sa certain. Tapos pagka tinaasan mo naman nasusunog yung food. Alam niyo yon. Meron din naman na hindi maganda yung yung gumawa. So talagang ang binudget ko na lang sa kanya dahil isa siya sa mga long-term expenses namin. Okay, ibig sabihin yung tatagal talaga is nandito kami sa budget ng 200. So, nandun kami sa gitna kasi meron yung mga 300, 400. Pero nandito kami lang sa 200. So, hanggang 200 lang yung budget namin dyan. And then, meron din akong money left. So, dun sa money left, iniiwan namin sa mga expenses namin yon. So, kung meron kaming money left, dun na lang kami nagde-decide kakain ba tayo sa labas. Price, alam yun, wag na wag yung tatanggalin yan sa sarili ninyo, like eating out. Unang-una, you are supporting your local. Kung meron kayong cafe dyan, may sinusuportahan kayong sumisweldo. So, kaya umiikot yung sistema, yung economy ng isang bansa dahil doon. And alam ko, nandun tayo sa way ng pagtitipid. Pero makakapagtipid ka pa rin naman, but yun nga, suportahan natin little. So, kung meron, may natira ka. And at the same time, price yan sa sarili mo dahil nasunod mo yung mga yun. Dahil kung wala naman yan, ibig sabihin, okay, hindi mo nasunod yung budget mo. But, minsan pagka hindi na, nilalagay lang namin talaga sa account namin. So, dun sa card ko, hindi ko na rin papakita kasi nandun yung mga details ng card. Sa card ko, meron akong card na for expenses. And for the credit, nakalagay for wants. So, bakit namin kini-credit card yung wants namin? Unang-una, ayaw na ayaw ko pong bumibili ha. Hindi po ako yung person na bumibili po ng gusto. Okay, yung want na ginagamit yung credit card. So, ang ginagamit lang po namin yung credit card sa pagbili ng wants. It's just because gusto kong makaipon ng points. So, pagkabayad ko kay wants, pag uwi namin ng bahay, tinatransfer ko kaagad kay credit card. Okay, yung pinambili ko. Okay, dapat meron ako dun sa expenses ko na pambili ng wants, like gusto ko ng bag, ayan. So dahil may natira kaming budget, bibila ko ng bag, ayan, price ko sa sarili ko kasi hindi din kami kumain sa labas, yung mga ganyan. Hindi kami nag-take out, wala akong other expenses, mababa yung grocery, yan. Ipina-pricean ko yung sarili ko na gusto ko ng bag. So kung bibili ako ng bag, i-credit card ko siya. Pero pagkadating sa bahay, tina-transfer ko kaagad or binabayaran ko kaagad si credit card. Kasi po, ang gusto ko lang yung points. Okay, isa yon, malaki din po kasi yon. Okay, i-take advantage nyo yun kasi pagdating ng mangungutang ka sa bangko or may emergency na kailangan kang umutang sa bangko, pero never pa namang nangyari sa amin yan. Kasi nga, we are saving. So, yun yung kinaganda niya. And you are looking forward na bumili ng bahay, you are looking forward to buy something na para, yun, bibili ng lupa, ganyan. Alam nyo, tinitingnan talaga nila yung credit mo yung credit points mo. If you are a payer, if you don't like na lagi kang may utang at binabayaran mo yun, malaking puntos talaga yun, yung credit points. Ayan, so tinitignan yan sa bangko. So, ginawa namin yon. Si Joey talagang, napatunayan namin yan na tumataas talaga yung credit points niya sa credit card niya. Kasi pagka may binibili kami, like bibili kami ng sasakyan, yun ang ginagamit namin. And then transfer na lang namin yung pera doon. And then the next thing, pag nag-expire kasi yung credit card mo, bibigyan ka nila ng bago. And every time na nabibigyan siya ng bago na credit card, tinataasan yung credit limit niya. So which is a good thing. Actually, sa economy or sa bansa, hindi economy. Sa usapang sa usapang pera, kung gaano kataas ang credit limit mo, yun yung tingin sa'yo, okay, mataas yung tingin sa'yo nung mga nandun sa bangko. You're one of the elite, mga ganern. You're one of the elite, mga ganern. But, ayun na nga, so isa yun, at saka maraming points din kasi air points, ayan. Marami akong cards, like literally, papakita ko sa inyo. Yung mga, isa sa tips ko is, wag na wag kayong mahihiyang kumuha ng mga cards. Like dito sa Katsubi, nakakuha na kami ng free.
This one, pang third ko na to na card ng milk tea. And then Sophia has a Smiggle, the regular one and the VIP one. Yung regular one, nakakuha na kami ng free, nakatapos na siya ng isa. And sa VIP naman, kumuha kami kasi pagka-birthday niya, papipiliin siya ng items doon na gusto niya. Pero may ay lang sila na pwede siyang pumili. And then, makaka-receive siya ng free. Sa perks, naka-receive na ako. Tigti $10 yung nare-receive ko sa perks pagka nagsha-shopping. Ayan. And then, sa Miller's, yan, naka-receive na din ako ng mga free items. Sa pharmacy, nagagamit ko, like, bumili ako ngayon kasi mag-change ako ng facial skincare ng skincare routine ko. So, natapos ko na yung rose chip ko. So, papalitan ko na siya. So, yun, bumili ako and then, nagamit ko pa yung points ko from nakaraan, which is sometimes $10, $15, $20 yung pinakamataas. So, really, really nice. So, one saving tips yan, mga momshi. Sa Strand bag, naka-receive ako ng isang bag. Dahil, hindi naman kasi ako lagi bumibili ng bag sa Strand bag. Pero naipon ang naipon. And then, naka-receive ako ng isang bag. Dun sa points ko na nakuha, naka-receive ako ng bag. Nakakatawa lang, di ba? Sa Whitco, so dito yung mga bilihan ng mga stationaries. So, yan. Hindi pa ako nakaka-receive dito. And, meron din ako yung para sa kilay. Ayan, so kaka-start ko lang ng loyalty card ko sa kanila. Sa Hoist, ayan, pagka-anniversary ninyo, pagka-birthday ninyo, ayan, may mga free tickets kayo sa movies. And then, ano ba? Specsavers to eh. And this one is for the and hardcores. So, yun, ayun, ang dami. Hindi ako nahihiya talaga. Ako lang, sa kaming tatlong magkakaibigan, ako lang ang merong ganito karami. Kaya pagka yung nag-shopping kami, ayan, sabi ko, wag niyong kalimutan, may mga cards ako. May mga loyalty cards ako. Because this is one way, ayan, di ba pagka naka-receive ka ng free item, nakaka-satisfy sa sarili na meron ka, di ba? So, yun lang naman, very simple. Ang pinaka lesson lang na maibibigay ko sa inyo is your mindset. Kahit turuan ko kayo ng very detailed, kasi meron din akong very detailed like ilang percentage, like etong sweldo namin na to, etong percentage lang ang sa food. Eto kasi ang percentage talaga ng pagkain. So, eto ang percentage ng expenses. Ito ang percentage ng hanggang sa kuryente, para malaman mong nakatipid ka, may percentage ng kuryente. But dahil nga matagal ko na din siyang ginagawa, so meron na akong outlook talaga ng budgeting system ko. And very effective siya, mga besh, dahil talagang nakita ko talagang may savings kami. And isang one tip, pero hindi ko alam kung para to sa lahat. Bago tayo, sobrang haba na ng video na to. Bago tayo mag-end is that don't forget na ipalock ninyo yung savings account ninyo. Manakalock sa both ha, kay Joe, kay Habi at saka sa'yo. Hindi pwedeng kay Habi lang. So, nakalock ang savings account namin. And then, hindi siya totally lock na naka-time kasi baka kailangan namin siya. Kaya nga savings, diba? Kasi baka one day kailangan mo siya. Pero nakalock siya. And then, ang kailangan mo lang gawin is tumawag ka. So, nakakairita yun, diba? So, alam namin mag-asawa na ayaw namin na tumatawag. Unang-una nakaka-nosebleed. So, para may open mo at makapag-cash out ka doon sa savings account mo, kailangan mo tumawag sa bangko, kailangan mo i-verify yung bosses mo, i-verify kung ikaw ba talaga, kailan ang birthday mo, anong email mo, account number mo please, mga ganun. But yun nga po, syempre nakakairita yun. So, iisipin mo na lang kung gusto mong gumastos at gusto mong kunin talagang perang yun or talagang 100% importante siya. Kaya, titimpiin mong kunin ang call na yon or gawin ang call na yon. But anyway, yun lang mga besh. Ang haba na, grabe, ang daldal ko, no? Sobra. But anyway, hope nakatulong ito. Okay, hope. At least kahit paano nakita nyo yung output or yung outline, okay, ng aming budgeting. Okay, very simple. But again, mindset mga besh. Mindset. Mindset lang naman ang kailangan natin para kahit anong budgeting yan, kahit anong saving saving tips pa yan, kung hindi natin siya gagawin or wala tayong mindset para doon, is hindi mangyayari. So, thank you mga besh. Okay, ayan, maraming salamat sa pagsubaybay. And syempre, again, please don't forget to, push that red button and do subscribe at i-press mo na rin yung bell button para naman, ma-notify ka sa mga new videos ko. Again,
2020 mga boss. Bye!